Early beloved Malumor Pastor with Alameda, and beloved stand Pastor Oling Alameda, and greetings to the whole blessed Alameda children and all their along their family. And I greet also my beloved wife, my children, to all of you, beloved sisters, my brothers and sisters in Christ, at ang beloved co-preachers, co-workers, at sa lahat po sa buong daigdig na ating mga webcast viewer po. Palakpakan natin ang Diyos na malakas, yung masaya nga palakpak. Para kanina ko pag nakita, parang mga masubo man mo. Parang mamalungkot man ka mo. Ang Kristiyanong tunay, may pagpapala, wala maligaya. Palagi naka-smile. Dahil pag sabi mong pagpapala, hindi lamang financial at material. Pinagpala na tayo sa spiritual. Dapat magalak at malipay. Pinatawan na tayo. Diyos kasalanan. Inigtas tayo sa kami ng kaaway, sa tiyak na kapapakan sa impyerno. We are so set free from the bondage of sin. Diba? And slavery. Lahat pinagpalaan tayo. Dapat maligaya tayo. We have to serve Lord joyously. Alagaan Diyos ka malipayon, matuwa, magalak-alak tayo. Kaya anytime, babalik ang Diyos. Dadalhin tayo sa langit. Amen? Kasi pag magbalik ng Diyos, malungkutin ka, wala kang Holy Spirit, baka maiwan ka sa rapture. Delikado. Kaya palagi kang mag-smile. Amen. Nakasmile ka palagi para wala kang problema. Kahit marami kang problema, palagi nakasmile sa mga tao-gabi na tao. Walang problema yan. Palagi nakasmile. Pero sa likod, marami palang bayaran. Amen. Ay Diyos na nakaalam, hindi tayo pabayaan ng Diyos, di ba? Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Nor fail thee. Sabi niya, Panginoon, I will go before you and always there. Kaya magpalakpak ka ng malakas. Amen. Praise the Lord. Pinagpala tayo, maminamahal, kaya naging matagumpay ang ating second year church anniversary ako ng Sara Iloilo po. For the first time in the history sa gawain ng Sara Iloilo, sa habag at awa ng ating Panginoon, sa bunga ng dalangin po ng ating beloved parents in the Lord. Actually, ang gawain sa Sara nag-start yan ay 1986 pa yun. Nangunang aking mga auntie doon, sinamahan akong mama ko, ados ko doon sa bahay pa lang. So, ilang taon nakalipas, wala masyado na-develop ng maayos yung gawain ba. Hindi na tutukan. May mga precious naman na-assign doon. Pero ganun lang. Hindi masyado ba. Lumago din, nag-abot mo sa ibang lugar sa Panay, pero medyo may mga ibang gawain, may mga conflict dahil sa hindi po masyado natuturo yung standard ng church. So, siguro, nakita ng Panginoon, although ako'y Ilonggo, Tag-Iloilo ako, time will come din. Dumating din panahon nga 40 years mahigit na sa atin na pinasakop. So, yun. Nagkaroon for the first time, nakabisita ang beloved children doon sa dako ng Sara Iloilo. Sabi nga ni beloved Ponce, kung hindi kami inibitar ni Kuya Andy, hindi kami nakapunta rito Sabi naman ng Julo sa Kuya, kung hindi mo hinandol to, hindi nakabisita ang beloved children. So within 40 years, inaasam-asam ng mga beloved kapatiran na makapilang ang mga beloved children. Sabi, nag-awa sa chapel. Halos, una, 200 na bangko lang. Nagpadagdag kami ng another 100. Kulang pa rin. Nagpadagdag uling kami ng another 150. 450 ng bangko, wala na kami marintahan. Mami na mahal. Yung mga kapatiran, doon lang sa kilid ng chapel, buti may mga puno na mga niyog, mga mangga. Doon na lang sila sahig na sa lupa. Nakaupo doon sa mga hakomot nila sa mga... Pero gabi talagang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen! Basta sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Amen ba? Pangako ng Diyos. Kaya grabe ang pagkapala, mga minamahal. Spiritual. Kailangan kasi ang pagkapala nga mitihiin natin yung spiritual. Yung palagi ka nanginginig sa presensya ng Diyos. Palagi ka lumuluha sa presensya ng Diyos. Palagi ka galak na galak sa presensya ng Diyos. Kasi pag palagi ka galak na galak sa presensya ng Diyos, lumuluha ka sa presensya ng Diyos, makalimutan mo ang problema mo.
Makalimutan mo ang mga weariness, mga loneliness, mga anxiety, malimutan mo. Wala. Kasi punong-puno ka sa presensya ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit, yan po ang comfort natin. Kailangan po natin yan, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kahit wala man ako sa inyo, ipagtrabaho niyong kaligtasan niyo na may takot at panginginig. In my absence, you must to work out your salvation with fear and trembling. For it's God who works in you both to will and to work for His pleasure, good pleasure. This means you must actively live out your faith daily. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Pakibasa, Philippians chapter 2, verse 12 up to 13. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 12 hanggang 13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Palakpakan po natin Diyos. Kaya yung title ng ating Bible study ay Work Out Your Salvation with Fear and Trembling. Amen? Ipagtrabaho natin. Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, mga minamahal, palaging tayong sumusunod, not in my presence only. Hindi lamang dahil andyan ako, palagi nyo, nakikita nyo ako, sabi nga ng isang preacher, kahit wala yung pastor nyo sa simbahan, wala yung preacher nyo sa simbahan, palagi tayong sumusunod. We always obeyed. Kaya pagtrabaho natin ang ating kaligtasan na may buong takot at panginginig sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam na po natin how we obey the commandments of God, how we obey the will of God. Alam po natin yan, as we have always obeyed, not in my presence only, sabi ni Pablo, but now much more in my absence. You must work out your own salvation with fear and trembling. Kahit wala yung orientation nyo nito, we are all far away, malalayo kami. Sa malayo kami. Sabi nga ni Pablo dito sa Paul wrote to his church to the Philippians, while he was far away. Kahit sa malayo nga lugar, he told them to obey God just as well when no one was watching. Sabi ni Pablo. Kahit sa malayo kami, hindi nyo kami nakakapiling. Sinabihan si Pablo nga palagi kayong sumunod. Amen? He told them to obey God just as well when no one was watching. Sumunod kayo ng maigi, ng mabuti, kahit walang nakatingin sa inyo. Amen ba? Yung salitang workout. Workout, sa Greek word ito ay to bring something to full completion. Ang ito ang trabaho, workout, translated from a Greek word, meaning to bring something to full completion. Yan. Magdadala ng bagay upang makumplito mo ang iyong ginagawa. Amen. So kahit wala yung preacher mo, wala yung nagabantay sa iyo, when no one watching you, sabi ng Biblia, you must obey. Sumunod ka at ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Dalhin mo ang lahat ng bagay na makumplito mo ang pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday, dito ka, gawin mo kalooban as your duty as a Christian in the church. Kung tinawag ka maging manggagawa, tinawag ka maging preacher, tinawag ka maging choir member, instrumentalist, ano ka, kameraman, unsa ka, mga milal, you must to work out. Ipagtrabaho mo, dalhin mo sa harap ng Diyos ang mga bagay-bagay upang makumplito mo ang obligasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi tayo naglingkod sa tao. Amen? Amen. Hindi tayo naglingkod sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen ba? Amen. Kaya kung tao pinaglingkuran natin, sabi, magpakitang tao lang ito. Diyan si Juan, walis-walis ka kagad. Puri ka ng tulo palakpak, dahil diyan yung orientation. Hindi po yan. Kahit wala siya dito, wala nagbabantay sa inyo, wala nakatingin sa iyo, sabi ng Biblia, work out.
ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. To bring something to full completion. Magdadala ka ng mga bagay na ito po yung babuo mo at makumplito yung ginagampanan mo at ginagawa mo sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ipakitang tao lang tayo, kumplito puri mo, kumplito yung pagsunod mo dahil may nga nakatingin sa iyo. Hindi po. Hindi yung preacher, yung pastor, yung tao nag-grade, nagabigay ng grado sa iyo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita ng Diyos para tayo sumunod sa kalooban niya. To work out, Greek word as to bring something to full completion. It is like working at a gym. Para bang pumunta ka sa gym, sabi nito, like working as a gym, you are trying to create a new body out of nothing. Sa kanta ka sa gym, gumagawa, nag-exercise ka, kaya gusto mo, you are walking of nothing. Gumagawa, para maging malakas ka, maging masuling yung katawan mo, sabi dito sa dati dito, you are not trying to create a new body out of nothing. Mismen, may ginagawa ka, nagpapalakas katawan mo, makita mo rin yung forma, shape ng katawan someday. But instead, you are building, tuning, strengthening what already there. Kung di ginagawa mo, you build your body, you toning and strengthening what is already there. Kung ano nakita mo, ganun. Di ba? Pagpunta ka sa gym, gusto mo lumaking katawan mo. Amen. Gusto mo maging muscle ka, para maging incredible ko. May makita ka pa rin sa forma niyong katawan. Pero lalo, parang parehas lang yan. Nga, you are not working on salvation. Paras lang yan. Nga parang gumagawa ka ngayon, you are not earning to earn salvation. Kung ginagawa mo to, because ang Panginoon ay binigyan ka na ng regalo dahil binayaran na ng Diyos ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan na tinanggap natin, libre galing sa Diyos. Christ already paid for that gift. We are bought with a price in the cross of Calvary. Di dahil dumadalo tayo sumasamba dahil para ginagawa ating kaligtasan. Hindi, linigtas na tayo ng Diyos. Linigtas na tayo ng Diyos. Because the salvation is a grace of God. Gift of God. We are saved through grace, not our work that we should boast. Linigtas tayo dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa na pinagmamalaki natin. Grasya ng Diyos. The word salvation that given to us is already paid by the Lord. It's a gift. Binayaran na ng ating Panginoon. Parang nag-order ka ba sa Lazada para may regaluhan ka doon sa imong pinakamamahal. Pagdating ng rosas, binayaran mo na. Kaya pagdating doon yung rosa, yung pinakamamahal, matutuwa siya. Uy, sino nagpadala sa akin? May bayad niyan, ma'am. Para sa iyo yan. Libre ang regalo. Ang kaligtasan natin, libre. Binayaran ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. That's why workout means putting your faith into action. Workout means putting your faith into action. Ang pagtrabaho ng kaligtasan to bring something into full completion, makumplito ang kaligtasan, meaning putting your faith into action. Nilalagay mo ang panampalataya mo, pagtuo mo nga may gawa. Kaya you go to church, magpuri ka sa bahay mo, magpuri ka sa simbahan, magpakabanal ka. Kung member ka, mag-uniforme ka, sumamba ka, magpagamit ka, lahat gawin mo yan. Magbigay ka ng test supiring mo, lahat gawin mong kalooban ng ating Panginoon. Magpuri ka, mangaral ka ng Ebanghelyo, magsangyaw ka, para yan ang kalooban ng ating Panginoon. Working means putting your faith into action. Kaya kung may panampalataya ka na walang action, walang gawa, sa Biblia, patay. Langit, totoo. Wala ka namang, hindi ka naman nagpupuri. Hindi ka naman sumasamba. Hindi ka naman nagbibigay. Hindi ka naman nangaral sa labas. Hindi ka naman nagsulwining. Wala ka naman kabanalan. So, meaning, hindi mo pinagtrabaho ang kaligtasan mo. You are not working out your salvation. Sa Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Sa pag-workout mo, you're putting your faith into action. Ginagawa mo panampalataya mo na may action. Action. Amen ba? Because actions speak louder than word. Kaya magaling ka lamang salita, wala namang action. O ako, mainit ako sa Panginoon. Malagi ako nagpupuri, nagbibigay. Hindi mo naman nakita nagpuri. Amen? Nagbibigay ako. Wala ka bang dumaan yung piringkot, wala ka naman kitang binibigay.
Uy, nag-aaral ako araw-araw, marami kong dala. Pagdating sa gawain, wala namang bunga. So yung panampalataya mo, walang aksyon. Yung panampalataya mo, walang gawa. Sa Biblia, faith without work is dead. Ang panampalataya walang gawa, patay. Kaya yung pagtrabaho ng kaligtasan, sabi dito, meaning, to bring something, nagdala ka ng mga bagay, para makumplito, mabuo mo ang lahat na ginagawa mo. So anong kumplito? So, sumamba ka, magpuri ka, magbigay ka, magpakabanal ka, mamunga ka ng kaluluwa. Amin ba? Ito'y palaala lamang. Yan ang pagtrabaho. Workout means putting your faith into action. Ginalagay mong pagtuo mo, panampalataya, nga mayroong gawa. Dahil ang panampalataya na walang gawa, patay. Because of our faith, gusto natin ma-revive yung mga kapatiran natin sa mga outstation, kahit malayo, pinupuntahan namin. We spend much financial. Napakalaki ng gastos. Mga minamahal. Ngayon, darating na yata yung mga first batch. Nagbiyahe sila, 3 sasakyan po yon. Tourer, yung board na wild truck o Grandia nga gray, pinauwi ko, pinalitan ko ng Starex. Grabe ang gastos. One way lang, 50,000 na. Hanahan na sila. Pinagrating sila Diyos na maluwalhati. Kanina, tumawid sila sa dagat from Dumaguete to Dapitan. Sabi nila, Kuya, pag-pray nyo kami, grabing alon, balod. Eh, may bagyo nga darating. Sabi ko, in Jesus' name, wala yan. Prayer natin, beloved parents in the Lord. Pag-text ko ulit, sabi niya, Kuya, tabang sa Ginoo, nakadunggo namin. Grabe ang Diyos, tayo pabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah, nakadunggo na sila. Nakadak na sila, nakasipside na sila. Sa nako ng Dapitan, nakabiyahe sila. Ngayon pa sila dumating, putiktado ng ating mahal na Panginoon. Kasi pag ginagawa mo ang kalooban, you work out. Natrabaho mo ang kaligtasan mo na may takot panginig. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Talagang lahat trabaho. Trabaho ang katawan, trabaho ang panampalataya, trabaho ang pag-iisip, trabaho ang puso, trabaho ang pinansyal na pangailangan Diyos. Pero wala tayong magawa. Yun ang trabaho natin. Kaya sabi ni Pablo, wala man ako sa iyo nakatingin. Wala man ako nakatingin sa iyo. Wala man ako sa harapan niyo. Ipagtrabahan niyo ang kaligtasan niyo. Gawin niyo ang kalooban ng Diyos. Kumplituhin niyo pagsagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagpapakitang tao. Lahat na ginagawa natin dito nakarecord sa langit. In the book of life someday. Pagdating natin sa harapan ng Diyos, bibilangin, ito, Brother Juan de la Cruz, ito yung mga ginagawa mo sa lupa, recorded yan. Balansehin ng Diyos. Ang problema, pag marami pang ginawa mong mali sa matuwid, sabihin ng Panginoon, I'm sorry. Marami pang maling ginagawa mo kaysa matuwid. Wala akong magawa. Because lahat na ginagawa sa lupa, recorded sa book of life. Pag hindi po nakalampas doon, itapon ka sa impyerno. Because we are judged according that we are doing. Husgahan kita ng Diyos o yun sa ating mga ginagawa. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, wala man ako nakatingin sa inyo. Wala man yung pastor mo, wala man yung preacher mo. Ipagtrabaho niyong kaligtasan niyo. Di yung ganahan ka lang sumimba dahil yan yung preacher na paborito ko. Hindi po yon. May paborito kag wala. Sumamba ka dahil ginagawa mo, yung trabaho mong kaligtasan mo. Di wala kang paboritong tao, ang Diyos lang yung paborito mo. Wala kang inidulong tao, kundi ang Panginoon lamang. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya pinatulutan ng Diyos niya, hindi mo palagi makakasama ang iyong pastor, hindi mo makasama ang iyong preacher. Kaya beloved parents na Lord, nung kami nagbi-meeting noon, sinabi sa amin, mga anak, mga preachers, mga manggagawa, hindi sa lahat ng panahon makapiling nyo kami. Nag-iyakan kami. Hindi sa lahat ng panahon makapiling nyo kami. Pero sapat na ang tinuro namin sa inyo. The legacy that left behind na iniwan na ating beloved persons, sapat na
daw sa amin nga manggagawa, isagawa namin ang gawain ng Diyos. Totoo naman sa habag at awa ng Diyos. Noon pa man, nakapilit hanggang ngayon, wala sila. Priska sa puso, isipan namin yung kalamang ginagawa. We continue their legacy of faith and sincerity. That's why we always remember, we always cherish, and we always treasure their blessed preaching and teaching. Palagi natin sinicherish. We hold there always. Priska. Remembering, hindi natin makalimutan. Treasuring, tinitreasure natin sa puso natin. Napakahalaga ng ilamang ginagawa. Kasi sa habag ang gawa ng Diyos lang, kami mga gawa, 1984 pa hanggang ngayon. Kahit kami lang sa mga station, pioneering kami, wala kami makain, sweetheart ko doon sa Surigao. 2 lang kami magpuri. Pero, maubos namin 5 oras na magpupuri. Kaya nakita ng Diyos yung aming simpleng pagsunod sa iyang kahabagan. Hinay-hinay, pinagpapala kami ng Diyos. Pinagkatiwalaan kami, hindi magmarapat dapat. We trust, the Lord trusts us for His people. Kaya mahirap maminamahal. Kung ako lang, parang ayaw ko na magsige anniversary. Kasi una-una, yung pagod, katawan, gastos. Pero minsan, ang isip ko kumukontra. Pero yung puso ko, kumukontra rin sa isip ko. Sabi ng puso ko, wag na, hindi mo na kaya. Sabi isip ko, go. Bahala ng Diyos. Bahala ng Panginoon sa atin. Come what may. Kung ano man darating sa ating buhay, bahala ng Diyos. As long that we are walk out of salvation with fear and trembling. Palakpakan natin Diyos, mami na mahal. Everybody, sumigyan. Turo namin sa iyo, mami na mahal. Pag lisundin natin ito, tayo pa'y palain. Ano bang meaning ng fear and trembling? You know, the meaning of fear and trembling. This praise can sound scary. Itong salita, praise ay parang nakakatakot. Amen? Sounds scary. May sabihin, nakakatakot. But it actually means having deep respect and awe to God, holiness. Hinapakita ito nga grabe ang malalim ang pagrespeto mo. Amen? Respeto at paggalang ang tawag na managod, for God, holiness. May sabihin, yung tinding sindak ng kapangyarihan Diyos, siyang kabanalan, ipakita natin. Think about standing near in the edge of the Great Canyon. Parang isipin mo ba na may isang tao nakatayo sa tumoy sa dulo ng kanyon? Siyempre, pag isulo ka ng kanyon, pag bumuto ang kanyon, grabe kalaki. Parang ganoon ba na nanginginig ka sa takot? Amen? You feel a sense trembling because you realize the power of the size of the world around you. Parang natatakot ka, nanginginig ka, isipin mo dahil nakikita mo ang kapangyarihan at gaano kalaki ng Diyos. Yan, nang sanlibutan ito sa paligid mo. So diyan mo i-apply yung panampalataya, you apply to your faith, fear and trembling. Pakita mo, i-apply mo yung takot at panginig means taking your spiritual life seriously. Ipakita mo na ang iyong spiritual life ay seryoso ka na maglingkod sa ating Panginoon. Buong takot, panginig, hindi ka makasala, hindi ka makagawa ng hindi nagustuhan ng Diyos. Means taking your spiritual life seriously. Maging serious ka sa paglilingkod sa Diyos. It is a humble attitude, mapaubsanon, mapakumbaba nga, batasan kinaiya. To avoid sin because you care deeply about honoring God. Kaya para kaya kung hindi ka seryoso maglingkod, hindi ka magpakumbaba sa ugali mo, hindi mo ma-avoid, maiwasan ang kasalanan. Kaya kulang ka sa takot, kulang ka sa seryosong paglingkod, kulang ka sa pagpakumbaba. Pero kung puno ka sa pagpakumbaba, seryoso ka sa paglingkod sa Diyos, sa spiritual mo, sabi ito, you avoid sin because you care deeply about honoring God. Maiwasan mong kasalanan. Bakit? Binibigyan mo ng halaga, malalim ang pagrespeto mo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-aalaga, pag-aalaga, at taos puso deeply about honoring God.
pagpangarangal sa atin, mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos, it's a matter of sincerity and humbleness. Di na natin kaya, pero go lang ang go. Sunod lang, sunod lang. Sunod lang. Para makita ng Diyos nga grabe ang pag-alaga natin at os puso ang ating pagpangabigay ng parangal sa Kanya. Kasi pag naabot mo ang puso ng Diyos, lahat na gusto mo, ibigay ng Panginoon. The Bible says, after you have done the will of God, God will answer your prayer. Di tayo matakot. Sabi, God is your partner. Ang Diyos ay ating partner sa buhay. Palapakan natin ang Panginoon. You don't have to grow your own strength. Di tayo tumalakaw, tubo sa atong sariling lakas. Di wala tayong lakas. Amen? Amen? You don't have to grow on your own strength. Hindi tayo lumalaki o tumutubo dahil sa sarili nating kalakasan. Kundi sa verse 13, the Lord give comfort. It is God who worked in you. Ang Panginoon ang siyang nagatrabaho, kumikilos sa ating puso, sa ating buhay. Ang Diyos nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa ating buhay. For it is God which work it in you, both to will and to do whom is on His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa, kumikilos sa buhay natin. Siya nagbigay ng kalakasan sa atin. Sa lahat nating kagustuhan, at sa lahat na gusto nating maging maligaya, ang Diyos ang nagkumikilos sa ating buhay. And to do of His good pleasure. Kaya hindi na po sa atin ang Panginoon na ang kumikilos sa buhay natin. Siya na lang nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Siya nagbigay ng good pleasure sa atin. Siya ang gumagawa sa kalooban natin. Hindi na kalooban natin ang gumagawa, kundi ang kalooban niyang gumagawa para sa atin. Siya na nagbigay ng mabuting asal para sa iyong buhay. He is to do of His good pleasure. Siya ang kumikilos sa ating buhay. For this God which work it in you, both to well and to do of His good pleasure. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. God, when you try to read your Bible or forgive someone who hurt you, God provides the energy to do it. It is one changing your heart from the inside out, sa Biblia. Siya ang nagakilos sa ating buhay. Palagpakan natin Diyos. God give you the desire and the power to obey Him. Ibig sabihin ng God is working in you, ang Diyos nagbibigay ng desire at kapangyarihan upang masunod natin ang Kanyang kalooban. Kaya parang nagkasulat sa Biblia na kung kayaw patawarin yung mga nagsakit sa iyo, ang Panginoon magbigay sa iyo ng kalakasan, energy, nga upang siya po ay magbabago ng puso natin sa labas at sa loob. Palagpakan natin Diyos. Meaning, hindi na tayo ang gumagawa ng ating sarili, kundi ang Diyos na ang gumagawa para sa atin. Yung buhay natin ngayon, the life that we have now, hindi po ito sa atin. Bakit lumalakas tayo? Makatayo pa rin tayo. Makapag-travel pa rin tayo. Hindi po tayo niyan. Ang Panginoon ang gumagawa sa loob natin. Yung mga desire natin, hindi na sa atin. Yung kasiyahan natin, hindi na sa atin. Ang kasiyahan natin, pang magawa natin kalooban niya. Siya po, ang kalooban niya, palagi naghari sa puso natin. Kaya pag sinunod natin kalooban ng Diyos, grabe, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Imagine sa Sara, yung mayor namin sa Sara, Iloilo, Municipal of Sara, hindi po basta-basta yon. Yan ang kabats ko, 3 kami, kumuha kami ng examination sa PME. Sila nagpatuloy, si retired General John Aying, Philippine Army sa Capiz, nag-retire PME yun. Tumakbo ng mayor sa Sara dahil yung mga mayor doon, mga magnanakaw. Kaya ngayon, last term niya na ngayon, gumanda yung Sara, lumiwanag, luminis, itong mga tao. Yung isang kasama namin, anak din ng sundalo nga PC, si Edison Bilarma, retired na rin. Ako, imbis pupunta ko ng Baguio,
Sabi ng kamarkada ko, 7 kami ang korporasyon sa school. Huwag na lang mag-nautical, magsima na lang tayo, marami pira. Eh, wala naman tayong pira. Ang pira natin sa Diyos. Kaya nagkita kami, nag-mayor, yaga kami, Yade, pero mas pinagpala ka sa akin dahil naging preacher ka. Sabi, pinagpala ka rin, general, kaya naging general ka lang sudal. Ngayon, in-invite namin, pati yung barangay captain namin sa aming barangay Sirudo, sumabay sila. Si barangay captain Luis Ibiernas. Wala pa mag-start ang gawain, alas 10 kami start, 9:30 doon na sa chapel. Nakaupo pag dito pala kayo, Mayor, Kap. Yan, pasensya na. Wala sila doon. Parang wala lang. Walang bodyguard. Wala. Ano lang. Parang hindi Mayor. Pag puri, joyful, puri sila. Sulim, nakaiyak, umiyak sila. Hanggang nag-testimony po, sinla ko sa harapan, may lamisa doon. Tuwang-tuwa ang beloved Minister James Almeida. Kuya, bihira lang yun. Politiko, manatiling ang matapos. Alam mo, pag altar call, lumapit pa siyang dalawa sa harapan. Talagang tumanggap, sincero. Tumulo ang luwa. Hanggang tinapos. Ngayon, nagpasok, nagpalihan sa beloved Mr. James. Dinihas namin. Sabi niya, alam mo, kung nag-coordinate lang si Brother Andy, sana yung 3,000 occupancy capacity ng aking sa munisipyo, ng air conditioning, doon ang pinagamit ko sa inyo. Sabi ko, Mayor, sa sunod na lang, babalik kami. Sabi rin ng kagapitan, Brad, yung ating cover court sa Barangay Sirudo, ipagamit ko rin sa inyo. Sabi ko, padaluhin ko lahat yung taga-barangay. Sabi ni Mayor, padaluhin ko lahat ng mga munisipyo. Sabi ko ito na, sabi ni Pons, Kuya, pagkakataon mo na maraming maligtas sa inyong lugar. Kaya sabi niya, pagpalain tayo sa Diyos mo kusid, nakita ang kakaiba. Pagdating pa ng 40 days another, kailangan dadami ang tag-Diyos mo kusid, sabi niya. Kaya tayo lang daw makalitas ng problema sa bansang Pilipinas sa ating panalangin. Nakita nila yon ng mga politiko. Kaya grabe ang pagpapalang spiritual, physical, material, financial, kompleto po ang pagpapala. Pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, walang reklamo. Pabayaan natin kumilos ang Diyos sa puso natin. Ever all well and desire, bahala ng Diyos. Minsan kasi tayo, Kristiyano, gusto natin yung ating sarili masunod. Gusto natin yung ating plano masunod. Hindi po. Ayaw ng Diyos yan. Pabayaan mo, but is God which work it in you, both to will and to do of His good pleasure. Pabayaan mo ang Diyos. Ipagtrabaho mo lang kaligtasan mo, may buong pag-inig at takot. Yan ang gusto ni Diyos. To bring something in full completion. Sundin natin ng buong kumplito ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Palakpakan natin Diyos, maminawa. Awitan po natin ang ating Panginoon. Napakabait ng Diyos. Napakatamis pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Hindi matapos-tapos. Generation upon generation. Hindi matapos-tapos. Ang Diyos napakabait. Ang Diyos puno ng pag-ibig. Hindi tayo bibiguhin ng Panginoon. Kaya damayin niyo yung pag-ibig ng Diyos. Isinggit yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Pagnalusin natin yung sa puso. For is God which working in you both to will and to do His good pleasure.